Presidential Decree 1564 or yung Solicitation Permit Law. So, noong 1933, unang nagkaroon ng Solicitation Permit Law. Act number 4075. Pero, inomyendahan yon o inimprove yun ng Presidential Decree 1564 na ginagamit hanggang ngayon. So, hindi ka pala pwede mag-solicit. No? Yung magpapaalam ka sa barangay tsaka sa homeowners, hindi pala pwede yan. Magdi-DSWD ka muna. Kasi any solicitation without a permit from the DSWD is considered illegal. Kailangan ka muna mag-secure ng permit. So, ano yung requirements para sa permit? So, syempre, kailangan SEC-registered ka ata. Then, meron kayong BIR, nag-file din kayo sa BIR, may report kayo, meron kayong mga project proposals kasi titignan ng ng DSWD kung pwede kasi kayo issuehan ng temporary, pwede kayong issuehan ng yung permanent o yung long na permit, or pwede namang hindi kayo bigyan ng permit or i-revoke yung permit nyo. Diba? Pag nakita nilang may anomalya. So, hindi pala kayo pwede mag-solicit. Then again, pag nag-solicit kayo at malaki yung na-solicit nyo, may tax. May 6% tax yan. Titignan din ng DSWD kung nagtatax kayo. Diba? At maraming lumalabag dito sa Presidential Decree 1564. So, ang penalty nito is 1,000 pesos yung fine. At imprisonment, pwedeng magbabayad ka ng 1,000 pesos plus may kulong ka ng not more than 1 year o 6 months. Pwedeng 6 months kulong ka. Kahit sabihin mo makulong ka 6 months, record pa rin sa iyo yun. So, yun lang po.